Pa-blurred sa kanya. 3, 2, 1, intro. Ang intro natin. Hello! My God! Magandang araw sa inyong lahat. Magkasama kami ngayon. Kami talaga yung totoong twinnie ng Miss Q&A. Ayan. Twinnie kasi kami, di ba? Kasi medyo kami lang siya sa season 1, ako sa season 2. Kami lang yung may similarities. Correct. Oh, kami lang yung may kahawig. And ngayon, nandito tayo sa Hinaguan Nature Park. Pangalawang beses ko na dito. And thank you, ha. Kasi in-invite mo. Hindi mo naman talaga ka-invite. Gusto ko lang pumunta. Wala kasi akong choice eh. Pinapunta ko lang siya dito para makain ng saging. Anong kaibahan ng maganda sa ganito itsura pag kumain ng saging? Siguro pag siya kumain ng saging, oh my God, ang humble naman niya kumakain siya ng saging tsaka ginamos. Pag ako kumain, bagay sa kanya kasi mukhang unggoy. So kakain kami ng ginamos habang nag-uusap kami ng journey namin. Habang pag-uusapan natin kung nakamove on na ba siya. Saan ba? Ako nakamove on na ako sa ex ko. Ikaw nakamove on ka na ba dun sa talo mong 5 milyon? Ay, grabe! Huwag naman natin pag-usapan dito. Ay, hindi. Hindi pag-uusapan natin yan kasi diba, trending yung post mo. Nyeta, ba't kasi natalo ng 5 milyon? Wala na nga, kaya ito ginamos na lang. O diba, ngayon malalaman natin na talagang si Lars talaga ay ginamos na lang kinakain niya. Pero doon ko talaga nalaman kung gaano kayaman si Miss Lars Pacheco. Wala. Kasi di ba kung matatalo ka ng 5 million tapos, di ba? Hindi, 5 milyon na yun. Hindi ko naman siya napatalo ng isang biglaan lang. Kumbaga, nag-start ako ng 2021 mag-gambling hanggang 2023. Yun yung kabuuan ng halos napatalo ko lahat. Grabe So no? not just in a blink. Ayun talaga yung sadya ko dito, bro. Pwede kasi ba akong manghiram? Wala problema. Ilang milyon ba? Hindi nga seryoso mo. Baka hindi ka makauwi dito, paano kita sa suba? Mangungutang sana ako. Panoorin niyo po yung itsura namin guys. Sino ngayon ang mukhang mangungutang? Sanla mo na natin yung mga alahas mo. Ito na nga, nawala na nga yung sing-sing eh. Hindi kasi Philippine na ibalik na. Hindi. At least yung sa'yo kasi natalo tapos may lesson learned kasi. O, ngayon times 2 po ang kinikita ni Lars. Hindi po. Nako, alam mo ba Ben, nagbabawi pa lang ako ngayon. May mga utang pa din, sa totoo lang. Seryoso, yung totoo talaga? Meron pa ako utang. Pero, yun nga, lesson learned talaga na walang maidudulot na maganda ang gawin. Tsaka yung pinakamaganda na lesson din is hindi lang ikaw nagkaroon ng lesson, pati yung mga nakapanood ng video mo. Pero ikaw ba minsan may time na parang may mga agency na nag-a-assign mag-promote? Sobrang daming mga nag-promote sa akin and then promote sa akin. Dami nag-email, di ba? Pero never ako na ganun kasi kung hindi lang bawal sa social media, gagawin ko yun because of money. Kasi sa amin kasi, meron akong handler na siya yung nag-asikaso ng Facebook ko since 2017. Wala akong kikitain sa Facebook ngayon. Meron ako ngayon dito sa social media kung hindi dahil kay Kuya Robert. Siya yung handler ko. So siya yung naano sa akin na madam, bawal mag-post sa mga pera-pera, bawal yung mga contest-contest, bawal yung hindi normal na engagement, bawal yung mag-promote ng gambling. Kaya pinagbawalan niya ako ng mga ganyan-ganyan. So kung hindi dahil sa kanya, nagawa ko na siguro mag-promote. Hindi dahil sa mabait ako kasi nagpo-promote ako, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Hindi, gagawin ko talaga siya kung hindi bawal. Kasi one time nagpag-games ako ng What's in a Box Challenge na-demonetize ako ng 1 week at na-block ako for 72 hours. Kasi bawal yung ganun. So, hindi ko alam bakit yung iba nagaganon. What's in the box, what's in the box. Ba't di nila nadidetect? Ako nadidetect ako, so bawal talaga. Kahit yung mga parapol-rapol, bawal talaga sa akin. So kung yung gambling, yung pag-promote ng sugal, gusto ko talagang gawin. Kasi ang laki ng offer. Isipin mo isang video, 30,000, 50,000. Umabot pa na 100,000 weekly. Sabi ko, kuya, baka pwede naman. Yung pasingit lang sa dulo or sa bandang gitna. Pwede naman sa iba, di ba? Pero pag na-detect daw, sabi niya, aanin mo yung one time, big time na pera, pero mawala naman yung Facebook mo if ever. Ma-demonetize ka na, imbis na yun talaga yung long term mo na. So, hindi ko na lang siya ginawa. Pero ikaw, na-try mo ba mag-sugal? Scatter. Natalo ako ng 4,000, parang nasaktan ako. Kasi sabi ko, yung araw-araw ko na ginagawa pag-vlog dito, ang pangit-pangit ko na, ang dami kong pimples, ang initim na ako. Pinagpapaguran ko lagi, post over, ganito. Tapos itatalo ko lang yung 4,000 na parang pinaghirapan mo. Oo, tapos alam mo yung kino-convert ko siya na, ilang utin na yun? Magkano dito eh? 500 meron ka ng dalawa, unlimited pa. Sa 4,000 ilan na yun?
kalahating sako na yun na ilang sako na ng lalaki yun. Parang mauubos yung 4,000 ko sa ganun-ganun, pindot-pindot, ganun. Pero yun, totoo talaga. Natalo ko sa scatter, alam nila yan. 4,000 natalo ko, di ba, Mang? Tapos out na. Out na talaga. Kaya hindi ako, kasi ang laging nasa utak ko kasi, Lars, never akong maniniwala sa easy money. Correct. Proven and tested, no? Oo. Kasi, ang bilis yung, unlike na lang sa mga show, siguro na easy money naman talaga ang show racket kasi one click lang, 1 hour ka lang nagpapatawa, malaki. Pero yung money na, bili ka ng ganito, tapos ganito yung ibabalik, ayaw ko talaga na. Pero yung mga show natin, talent kasi. Talent kasi yun, tsaka TF na bayad sa pangalan natin na pag-show. Pero yung biglaan na may magbibigay sa'yo or yung ganong kita na malaki, ang bilis talaga mawala. Hindi ka kasi manghihinayang naggastusin kasi hindi mo pinaghirapan. Yun ba yung thinking na tama ba yung ganon? Kasi ako nahihirapan kung mas maganda pa na magpautang ako or gumastos ako, magpainom ako ng mga kasama ko dahil masaya ako, di ba rin na maubusan ako ng ganito kaysa natalo ko sa sugal. Correct. As in, so sayangan ako ba? Pero nangyari na sa akin nung nasa Japan ako, yung uso yung M-Goldex. Networking naman yung sa akin. Na muntik pa akong, hindi naman ako na-scam, muntik pa akong mapakulong. Kasi, yung alam mo yung networking, yung pyramid. May mga apps, may mga leader. Ganun. Oo, tapos ako yung parang naging, ang daming sumali dahil sa akin, naka-exit ako ng, di ba mag-exit yun, ikaw na yung ganyan. Naka-exit ako ng 360,000. Ang dami kong na-invite, hindi na sila nakapag-invite, so hindi sila naka-exit. So lahat ng pinasok ng pera, binalik ko halos lahat. So yung kinita kong 360,000, binalik ko, ang daming sumali, naabot pa ako ng mga 700,000 na binayad ko. Kasi kung di ko ibabalik yun, ipapa-report nila ako sa Japan ako noon that time eh. So grabe yung depressed ko nung ba talaga pag easy money, kumita ka nga ng 360,000, ang balik naman times 2 naman yung nalugi ko, sabi ko, parang ang hirap ng gano'n. Yun yung talaga yung pinakalas ko talaga. Pag madalian Pero sobrang proud ako sa'yo kasi, alam mo yan, sa mga comments sa'yo ng mga tao, parang na-inspire ka nila. So, at least hindi ka na dumagdag dun sa mga tao na nanghihikayat pa. Kasi ako parang kanya-kanya tayo ng diskarte kung para tayo magkakapere. Pero at the same time, kasi nga tinatawag tayong influencers, di ba? So kung ano yung gawin natin, kung ano yung kala ng taong okay para sa atin, minsan na-influensyahan din talaga sila, di ba? Like ako, na-influensyahan mo, may farm din ako sa Sambales, diba? Kasi parang sa mga ganong paraan, magandang maka-influensya, di ba? Sa magagandang bagay. So thank you so much kasi hindi ka nag-promote ng sugal. Pero ang tanong, naka-move on ka na ba sa ex mo? Grabe ka. Sorry. Alam mo, gusto ko pa matalo ng 5 milyon. Kasi 5 milyon, kikitain ko yun eh. Masipag akong tao. Kahit butas ng karayong, papasukin ko. Kahit magkargador ako, kahit pa maging hold upper ako, kumita lang pera. Pero hiwalayan ka ng taong tawa! Gusto mo suntukin kita. Pinaalala mo pa siya. Hindi talaga ako nakamove on. Ang hirap mag-move on talaga. Kami nga mga fans, hindi nakaka-move on sa love team yun. Wow! May love team. Teka lang, sino ba doon? Ang dami kasi. Yung nasa unan. Nasa picture yung unan. Hindi talaga ako makamove on sa kanya until now. Hindi dahil sa hindi ako makamove on, dahil gusto ko makipagbalikan na ayaw ko lang talaga siyang mawala. Minsan, nandun ako sa TikTok kasi pinapadelete sa akin nung isang ex ko before siya. Pinapadelete sa akin lahat ng videos niya. So, dinidelete ko lahat ng videos namin. So, habang nagde-delete ako ng mga videos niya, tinitingnan ko rin yung videos namin nung yung reset ko. Pinapakita ko sa kanila, dinidelete ko yung video. Pero sinave ko sa cellphone ko kasi parang tinitingnan ko talaga yung Alam mo yun kasi sa ating mga bakla, di ba? Minsan lang tayo maka-feel talaga ng alam nating mahal. Kaya hindi natin alam kung mahal talaga tayo ng totoo. Pero alam nating mahal tayo pero hindi lang tumagal. Pinaramdam talaga. So, alam mo, ikikiss ka in public, para sa akin, totoo na yung mahal niya ako. Kasi, ganito yung itsura. Okay, ang ganyan. Pag kinis talaga, hindi natin alam kung totoo. Hindi kasi maganda eh. Ito, di ba, pag kinis ka parang, maduduwal na yung ibang tao. Hindi ka lang. Ako hindi ko kaya. Tigasan tuloy ako. So yun, hindi pa ako nakaka-move on. Hindi dahil umaasa pa ako, pat hindi ako maka-move on. Or hindi na yata mawala. Parang feeling ko masasanay na lang ako talaga naman na siya. Ang ginang yan. Sa akin pa nga. Hindi pa nauubos. Dalawa. Hindi pa ako mabubuon talaga. Pero okay ka yung tinitingnan mo lang siya sa malayo. Like, support mo siya sa mga nangyayari. Tinitingnan ko lagi yung bago ako matulog. Kaninang morning, tinitingnan ko yung live niya. Kasi kahit anong gusto mong move on talaga, may magsisend sa akin na
uy, nag-live si ano kagabi, binanggit niya na gusto niya pumunta ng farm, yung ganun-ganun. So ako, asa si bakla, minsan sinat ko siya na I miss you. Wala talagang scene. Pero gusto pumunta ng farm. Hindi naman siya gusto pumunta, sabi niya. Ang layo kasi ng farm, baka ano, hindi naman alam, mag-teleport ako, parang ganun-ganun lang. Pero alam ko talaga na hindi na niya, ayaw na niya maging kami. Pero gusto niya maging kaibigan kami. Ako kasi, naramdaman ko, hindi ko alam. Pero ready ka na ulit magmahal ng katulad ng gano'n? Handa ka na sumugal ulit. I try, wow! Pero hindi na. Siguro kahit ready pa ako, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na kasi feeling ko, siya na yung taong huling magpaparamdam sa akin ng ganun. At alam kong hindi na. Sabi ko nga sa kanya, pag naghiwalay tayo, hindi na ako magjojowa kasi hindi ko na mararamdaman yung pinaramdam mo sa akin before. Imposible na talaga. Saka kung maramdaman ko man yun, I don't think magtatagal pa rin. Hindi na. Sabi ko nga, Lord, thank you so much, Lord, ha, kasi nakalimang jowa ako, mga gwapo pa, mga half foreigner pa, diba? Salamat kasi at least kahit ganito. Dati kasi hindi ako naniwala na magkakajowa ako. Kasi alam ko na magkakajowa, mamahalin yung mga suso, mga ganda, mga ganyan, mga transgender, itong transformer, mga Optimus Prime, inujowain ko. So sabi ko talaga, imposible talaga. Pero yung pinaramdam nila sa akin, parang sabi ko talaga na, ganito pala yung feeling na totoo pala meron. Pero hindi lang talaga magtatagal. So kumbaga meron, contractual lang talaga siguro kung nagkaroon ng jowa ng gano'n. Contractual lang. So sinasarado mo na ang puso mo? Wala nang hiluda. Hindi ko siya sinasarado, open siya, pero ayaw kong buksan sa iba. Okay na ako na naramdaman ko yun. Ayaw ko nang dumagdag yung, maragdagan na naman yung collection ko, tapos mawala rin naman. Pero okay na ako. Saka ngayon na-realize ko talaga na mas masarap talaga yung walang jowa. Kasi kahit may jowa ako, malayo siya, di ba? Alam nga naman, may jowa ako, nandun siya. Ang dinihingi naman sa akin, pabiling vape. Bigyan ko ng pabiling vape, 400, 500. Video call, ganyan. Video call. Minsan napapagod na ako ba kasi yung cellphone na sinusubo ko. Ito pa, dahil nakailang iPhone na ako kasi minsan sa sobrang, di ba, long distance kami, sinusubo ko yung phone, okay pa naman yung tubig. Pero one day kasi, pinasok ko sa pinto. Hindi na lumabas. Okay naman siya, kasi natakpan ng igit. Kumakain na sa akin. Ganito yung lumabas, oh. Nasira yung phone ko. Nasira yung phone ko kasi hindi na siya ma-charge. Hindi, ang hirap kasi, ako talaga, syempre, hindi ko alam sa inyo ha, hindi ko sinisiraan lahat ng bakla o dinadamay. Ako kasi, as bakla, pag may mga lalaki talagang gwapo, madali ako maakit. Siyempre, lalo na pag may pera ka, diba? Pag may naparamdam, mag-chat sa akin. Ang dami ko nga scholar dito eh. Yung pag walang baon, Brent, pwede ka ba? Wala akong baon next week. Okay. Minsan pagod na ako. May sasabihin na nila, advance na lang, next week na tayo magano'n. Kasi Saturday, may pupuntan dito ng gabi. Meron pag Saturday ng umaga, tapos may Sunday pa. Pambaon sa Monday, weekdays ba pang school. Yan, dami nila nag-chat. So, minsan pagod na ako ng Saturday, Sunday. Pwedeng next week. Minsan lalakad na nga ako, ngalay na yung dito. So, may mga naka-line up ka na pala mo? Oo, nahihirapan ako magkaroon ng jowa kasi hindi ko talaga mapapromise na I am loyal. Ay, wow. Loyal yung heart ko. Sabi ko nga sa ex ko dati, mahal kita, mapapangako sa'yo lang yung puso ko. Pero yung bunganga at saka lubot ko, hindi ko talaga sure. Para siyang karinderya na open sa lahat ng kumain. So, ang hirap ng ganong sitwasyon kasi hindi ko talaga kaya maging loyal. Kasi honest ka. Gustuhin ko maging loyal. Puta, ang daming lalaki magchat-chat. Siyempre, papakitaan ka ng ganito, di ba? So, ayun, siguro nasa na yun, kagaya sa'yo, gusto ko talaga magka-jowa yung kasama ko sa bahay. Yung wala kang rason para mag-cheat. Na-try ko maging loyal before siya. 3 months kasi kaming live-in eh. So wala talagang nangyayari. Di ba? Ba't ka pa maghahanap ng iba? Tsaka ako kasi, pag may jowa ako, kahit walang ana-ana, walang ganun-ganun, basta kasama ko lang siya. Ang sarap sa feeling ng ganun. Pure love lang. Pero pag LDR? Pag LDR, hahanapin mo talaga sa iba. Kasi Lars ba? Loyal tayo mo. Parang ang hirap naman kasi niya maging ano. Ilan taon na? Tapos maghiwalay, 6 years na kayo. What made you decided na siya na talaga? Wala kasi ang pagdating sa ganyan, parang ang hirap magsimula ulit, yung may pabago-bago ba? Same ba kayo na ganun din ang principles, perception? Parang Yeah, ganun, parang ganun. Yung parang ang hirap mag-build ulit ng trust. Yes. Yung madali lang naman makahanap ng love pag yun siya talaga, pero di man porket mahal mo is... Kasi sabi nila, minamahal mo ng isang tao when you came from a traumatic relationship. So, from the traumatic relationship, nakita mo ba yung difference nag-set apart doon kay Clyde? Oo, tsaka from more than ang hirap humanap ng iba, mahal nyo kasi talaga isa't isa.
So, naging compatible ka. Hindi, ako naman, sa kanya naman, naniniwala talaga ako. Ikaw pa yung nasa relasyon. Naniniwala talaga ako sa kanya na hindi lang love yung nagpapatibay sa kanila eh. Kasi ako para sa akin kasi hindi talaga sapat ang love kaya nag-stay kami. Ano pala? Hindi, halimbawa, love ko naman yung isa, love din naman niya ako pero we choose to part Separate ways. ways, O, yeah. kasi alam namin na hindi na healthy, may mga hindrance na, may mga nangyari na hindi maganda, may mga pagsubok na ganito. So, hindi porket love pa kita eh, tayo pa rin. Minsan may mga pag-ibig na kailangan kahit mahal mo pa, ilan mo. Sa inyo siguro, may love na nga, andun na yung foundation yung love. Sinamahan na ng respeto, tapos loyalty na, tsaka... Ang pangarap din. Oo, I mean, sabay na kayo eh. So ngayon, ano yung message niyo dun sa mga mga trans nene at saka sa mga kagaya ng LGBTQ na humahayong magmahal? Ako siguro huwag nating ipilit. Like, sabi ko nga, sa 7 bilyong tao sa mundo, merong isa dyan para sa'yo. Talaga. So, intayin mo lang na dumating yun. So, habang nag-iintay ka, alagaan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Para kapag dumating na yung tamang tao para sa'yo, buo ka na at kaya mo nang ibigay yung pagmamahal. Hindi ka pa buo. Thank you so much for that. I invoke my right. So, hindi ako buo, broken pa rin yung mga ano. Ako naman, kung sa kanya, wag niyo ipilit, sa akin, wag kayong mag-expect. Huwag kayong mag-expect ng matagalan. Kung may darating sa'yo, i-enjoy niyo yung savor the moment. Enjoy the moment na we're still together, in love kayo sa isa. Kasi hindi nyo alam talaga kung hanggang kailan. Ako, akala ko talaga hindi na kami maghiwalay kasi yung sweetness namin. Alam mo yung magtulog kami, gaganon niya yung chan ko, tapos ganon-ganon niya yung dito ko. Yung, parang lang yung ganon, yung pag natutulog, bago matulog, ikikiss ka, I love you. Yung, wala na yatang ano to. Parang ikaw na yung pinakamasaya, tapos still natin mo yung love, pero hindi mo alam talaga na one day mawala talaga. So, kaya sa kanila, ang tagal na nila. So, ang sarap lang sa feeling na nagtagal sila. Sa akin naman, sobrang saya ko nung 1 taon, 8 months namin. Kasi that moment naging kami, kahit ngayong relasyon ko isang beses, 3 months lang kami, pero yung 3 months, parang feeling ko, sobrang tagal na sa sobrang dami nangyari. So, wag niyong i-expect o wag kayong mag-ano na pag may relasyon. Dahil naghiwalay nga sila na Bea Alonzo at Dominic Roque, kung sino-sino yung mga artista nga, ang gaganda at gwapo na, di ba? So, para sa akin, ako, bakla na nga ako, i-enjoy yung moment na kayo talaga kasi hindi talaga natin alam kung sinong para sa atin. So pag binigay ni Lord sa iyo yun, bonus na yun na talaga magtatagal kayo. Pero kung hindi, i-enjoy nyo kayo kasi para walang pagsisisiyan sa uli, di ba? So ngayon, kung meron na kayong boundaries about love, ngayon naman kung susukatin natin yung self-love niyo sa sarili niyo, nasaan na kayo ngayon? Self-love para sa akin kasi, there's no certain amount of love eh. Na halimbawa, pag binigay ko yung 50% sa jowa ko, 50% na lang matitira sa akin. Hindi. Wala talagang katumbas na kung gaano katimbang ano eh. Para sa akin, kahit na broken ako sa love life, kahit anong mangyari sa akin, sa pamilya ko, mag-awit ang pamilya ko, yung self-love ko buo pa rin eh. Kasi hindi ko alam kung gaano na lang kakunti yung pagmamahal ko sa sarili ko. Siguro yung respeto na lang siguro sa sarili ko ang mababawasan. Yung halimbawa, minsan luluhod ka na sa taong mahal mo. Ang babawasan mo ng respeto sa sarili mo na, bigyan mo naman ng respeto sa sarili mo na, ba't kaluluhod sa taong ayaw naman na sa'yo. Yung ganong eksena. Pero yung love sa sarili ko, lagi kong minamahal ang sarili ko, pero hindi ko lang alam kung buo ba yun ng 100% or hindi ko na alam kung konti na lang ba. So, kasi kung hindi ko na mahal ang sarili ko, malamang hindi ko rin kaya magmahal sa ibang tao. Parang ikaw, Lars, kasi yung self-love mo. Ako din, same sa kanya. Parang buo yung pagmamahal ko sa sarili ko, pero hindi ko alam kung ilang percent ba yun. Diba? Kasi, parang pag may self-love ka, kaakibat nun yung love mo din para sa pamilya mo. Nahahati kasi siya na eh. I mean, parang more than, siguro masasabi ko, may mataas yung self-love ko, pero hindi siya 100%. So, importante kasi may pinanguhugutan tayo pag nabigo tayo, di ba? You always have something to start on. So ngayon naman, in your individual career in life, for example, Brenda is doing good sa vlogging, and then Lars is regaining again yung popularity niya, and yung sa pag-endorse niya. So ngayon, ano na yung nabivisualize yung pagdating sa karera ng buhay niya? Ako pag sa akin, kontento na ako sa buhay ko. Parang, nabubuhay na ako ngayon sa pangarap ko. Living with my with your dreams. Oh. Ito na yung pangarap ko dati na, yung bahay namin yan, ang tapat namin, bahay namin yan dati. Pero dito ako sinilang sa bundok. Tapos, 3, 4, 5 years old ako, dyan ako sa gitna ng palayan. Tapos lumipat lang kami dito, 6 years old ako. So, pag naliligo ako dyan sa ilog, laging sinasabi na ito yung pangarap ko. Sana one day magiging resort ko yan or dito ako titira.
bulong-bulong lang yun sa hangin. Yun talaga. Hanggang ngayon, ito na. So yun yung naging parameter mo ngayon ng success Oo, mo. na ito na yung successful life ko na kontento na ako sa buhay ko ngayon. So, ang saya na lang. Yun. So with your career in showbiz, Wala na, ayaw ko nang kumbaga ako kasi nangarap ko dati na sumikat. your life is an open book Oo, na. kasi dati gusto ko talaga sumikat kasi feeling ko yun yung magiging malaki na source of income ko. Which is nangyari naman. So natupad ko na siya, ang dami ko na napasukan sa showbiz, na ano ko na sa Star Cinema, yung project. Hindi siya ganun karami kumpara sa ibang artista, pero as kagaya ko na simple lang, kasi biglang naging artista na ano. Yung lahat ng yung listahan ko dati ng pangarap ko, yung may interview ni Miss Charo Santos, may interview ni Boy Abunda, makakasara sa stage ng sa ASAP, Showtime, parang ang dami na nangyari sa akin, tapos na-PBB pa ako. Parang sabi ko, buo na yung pangarap ko, natapos na, dito naman ako sa ano. So you want to focus here? Oo, dito na lang. Ikaw naman, Lars. Ako ma'am, siguro, yun nga, lagi sinasabi malayo na pero malayo pa, di ba? Pero ako kasi isang tungkol sa career, parang ang isa lang lagi kong tinatak sa sarili ko ngayon, na you're not always on top. Na time will come na may mga bagong dadating, may mga mas papaboran ng tao, mas uusbong na bago. So yun yung tinatak ko sa sarili ko ngayon, na despite na mawala ka sa limelight, despite na parang mag-rank down ka, ganyan, continue ka lang. Kasi, sabi nga nila, bilog ang mundo. So, kung nasa baba ka ngayon, the next is sa taas ka na. So you never know yung cycle ng life.